Magandang araw Pilipinas, magandang araw Sok Sargen, and welcome sa isa na namang edisyon ng ating programang Performing and Informing at PIA 12 Infoline, nahatid sa inyo ng Philippine Information Agency Region 12 at ng Information Coordinating Network of Sok Sargen o ICONSOX. Sa ngalan po ng aming Regional Head, Fryan E. Abquilan, at ng aking partner sa technical side na si Oliver Ross Rivera. Ako po si Aida de la Cruz agad at samahan ninyo kaming alamin ang mga latest development programs, mga projects and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad dito po sa bahaging ito ng Soxargen Region. Tayo po ay mapapakinggan sa ating mga partner radio stations at mapapanood sa ating Facebook pages, sa YouTube and Spotify. And mapalad po tayo. We have with us today isang opisyal po ng Department of Labor and Employment o DOLE 12 and pag-uusapan po natin kung ano itong programa ng DOLE na sinasabi nilang itong tupad and alamin natin ang kanilang mga accomplishments and of course kung ano itong programang ito. And sir, we have with us si Sir Kid Ernest Jones Reboyon. Siya po yung Labor and Employment Officer 3 and Tupad Regional Program Manager. Sir Kid, bumati ka naman muna. Bumati naman po muna kayo sa ating mga listeners and viewers bago tayo magtuloy sa ating talakayan. Okay po, magandang umaga po sa iyo Ma'am Aida and sa buong tanggapan ng PIA Region 12. And of course, magandang umaga po sa aming Regional Director, Joel M. Gonzalez, our Assistant Regional Director, Arlene Arbisnon, and sa lahat po ng tagapakinig sa Region 12 and BARM. So kami po ay nagagalak sa DOLE 12 na naimbitahan kami ulit para mag-discuss po ng aming programs and services para po sa ating mga mamamayan. So ayun po ma'am, magandang umaga okay, po. Maraming salamat si Sir Jones at pinaunlakan nyo ang aming imbitasyon and balik tanaw muna tayo sir can you tell us parang briefly lang po kung ano itong tupad program ng Department of Labor and Employment. Yung tupad program po natin, ma'am, or yung tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers, is isa po ito sa component program under the DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program. Ito So, tinatawag nilang DILIP. DILIP. Opo, Okay. DILIP. So, kasabay po ito or mag-asawang program po ito ng kabuhayan program. So, isang Department Order number 23923 or yun po yung implementing guidelines namin doon. So, ito po ay isa sa flagship program ng DOLE Okay. na nag-a-assist para makapagbigay ng agarang trabaho sa ating formal and informal sector. So, 10 to 90 days po yung work period nito. Depende po sa nature of work nito. So, ang mga beneficiaries po natin ay nababayaran ukol sa minimum wage sa ating rehiyon. So, this year po, nag-increase na po tayo ng minimum wage which is 403 pesos per beneficiary per day yung ating minimum wage. And sa BARM naman po, stay po tayo sa 341 pesos per day. Okay. Sir Kid, you have mentioned, nakasama sa lahat ng mga magiging beneficiaryo ng tupad program, itong lahat ng disadvantaged workers, mga displaced workers at vulnerable workers. Sino-sino naman yung hindi pwedeng maka-avail at pwedeng bigyan ng assistance under sa tupad program? For the tupad program, ma'am, yun nga po, lahat po ay covered, disadvantaged workers, no? So, naging malawak na po yun. Dati po kasi is informal sector lang yung coverage ng tupad. So, we go through the formal sector na rin po kasali yung mga nagtatrabaho sa kumpanya na wala ng trabaho because nag-close ng establishments. And of course, yung mga na salanta din ng bagyo or any armed conflict. So, yung hindi naman po eligible beneficiary under the tupad is yung mga government employees. Okay. Be it regular or job order personnel or anong status niya. And also yung mga personnel na may natatanggap na honorarium such as yung mga barangay health workers natin is hindi po qualified. And of course the barangay tanod, dito po sila pwede. Yung mga estudyante, sir, pwede? Yung mga estudyante hindi po pwede since dapat 18 years old pataas po yung ating 18 years old pataas po yung ating eligible beneficiary. Okay. Dapat worker po tayo, ma'am, so hindi po pwedeng student. Halimbawa ko, sir, summer, panahon ng summer, walang pasok, hindi pa rin pwede yung mga estudyante or pwede na sila
For the TUPAD program, ma'am, hindi po yun yung focus ng TUPAD. Pwede po sila sa other programs such as SPES. Kasi yun po yung focus po ng ating mga program na yun na nag-a-assist sa mga students, lalo na pag ganun po, summer or any time of the year po. Sir Jones, may mga specific programs ba kung sa anong pwedeng gawain ng anong mga trabaho ang pwede sa ilalim ng TUPAD program? Meron po, ma'am. Under po sa ating DO 239 or 23 or Department Order number 239 or 23, Series of 2023, meron po tayong 4 na pamamaraan. So ito po Okay. yung Emergency Response Method, Labor-Intensive Method, Labor-Based Appropriate Technology Method, and Labor-Based Equipment Supported Method. So basically yung Emergency Response Method po, ma'am, ito Okay. po yung response or emergency response ng DOLE pag may nasalanta ng bagyo or yung for example yung recent po earthquake na naganap dito sa ating region, no, sa Sarangani and sa Jensan. So nag-assist po ang DOLE through TUPAD program sa mga na naapektuhan po ng earthquake. So ang ginawa po nila doon is setting up or restoration of their workplace or sa yung mga bahay na nasira. Yung labor intensive method and the rest naman po ng mga method requires yung skills-based po ito siya. Then, larger number of days. Mas wide work coverage and dapat po may specific project po talaga sila na ginagawa. And also, with the use of heavy equipment and in partnership also with other government agencies, Okay. yung construction, pwede din po kasi engage sila yung mga beneficiaries natin doon. Sir, ang haba kasi na name niyo, Kid Ernest Jones. Yes, ma'am. Tatlo po. Pwedeng Sir Kid na lang or Pwede Ernest? kid. Pwede, either ways, ma'am. Pwede po. Okay. Sige. Sir, base sa mga pamamaraan ng pagtatrabaho, ano-ano mga specific na halimbawa na trabaho na pwedeng gawin ng mga TUPAD beneficiaries? Okay, so doon po sa emergency response method, ma'am, ayun, meron tayong listed dito, no? So, light works or yung, yun nga po sabi ko nila, yung pagwawalis or paglilinis. So, basically, ito lang po yung ginagawa ng mga TUPAD beneficiary, lalo na kung may mga calamities. But, Okay, direction po kasi natin ngayong taon is we do away with simple cleaning and pagwawalis yung mga sa daan, no? Paglilinis So, ng kalsada, because no? we tend to partner with other agencies and other organizations na meron po talagang output yung mga TUPAD beneficiaries natin. So, ayun po, we go with social community projects and also government projects when it comes to and also the mga community projects na makapag-improve sa ating community. Pwede ba silang magtrabaho, sir? Halimbawa sa construction ng kalsada, pwede ba yun? Pwede po, ma'am, pero yung counterpart po ng DOLE doon is yung 403 lang po, yung minimum wage lang. So, Okay. yung partner LGU, for example, may construction with that specific LGU, yung remaining balance po ng kanyang sahod, syempre mas malaki po kasi yun, no? Kasi construction yeah. will be shouldered by the partner agency po. Okay. Sir, gaano naman katagal ang pagtatrabaho sa ilalim ng TUPAD? Up to 90 days lang po siya, ma'am. So, minimum of 10 days, maximum of 90 days lang po yung ating work intervention sa TUPAD program. Sir, may mga cases na halimbawa 90 days yung ang work scope pero hindi natapos, may mga emergency cases, halimbawa nagkasakit, may mga emergency. Anong gawain doon ng halimbawa ng beneficiary? For example, yung kanyang work program is 90 days po, ma'am. No? Yes, So, oo. pwede din na po yan, ma'am, na replacement of beneficiary tayo, no? So, we can arrange it na yung kanyang direct relative pwede po maging beneficiary doon sa kanya. A replacement sa kanyang as the beneficiary of TUPAD since hindi niya po natapos yung work period. But only in emergency cases lang po yan, ma'am. So, based on assessment po kasi yan kung ano yung nangyari. But basically, pag nag-start na po kasi yung project, hindi na po pwede tayo mag-replace. So, pag emergency cases po talaga, ma'am, so, ayun po, pwede po yung direct relative niya po. No. Sir, halimbawa, natapos na yung 90 days period, agad-agad ba makuha ka agad ng ating TUPAD beneficiary yung sahod niya or after mag-antay pa ng ilang days? Meron po tayong process cycle time, ma'am, no, sa pag-process ng salary. So, pagtapos po ng work intervention ng TUPAD, kino-collect po natin yung mga DTRs nila, yung daily time record, and Okay. pinaprocess po yan sa aming field office. Then, sa region naman po, pinaprocess natin yung payment ng ating mga
TUPAD beneficiaries. Then, of course, dina-download po natin yan yung pera sa ating partner financial intermediary, yung Okay. RD Pawn Shop or M. Luilier, as the case may be, or through cash payout. So, basically, di naman po tumatagal, mga 1 week at most, ang yung ating processing of salary. Depende na lang po kung may mga cases po talaga na hindi po talaga maiwasan na madadali ang sahod. But basically, nababayaran din naman natin yung mga TUPAD beneficiary natin. Sir, ano masasabi mo dito? Kasi lately, ang daming nagpo-post sa Facebook na may mga tupad payout. Pinapadaan ba yan sa mga congressional officials natin, mga local officials natin? So, yun po under sa ating guidelines. So, meron po kasi tayong dalawang mode of implementation, ma'am. Okay. So, we could do with direct administration. So, kami po sa DOLE through our field offices or through PESO na ang namamahala ng pag-implement ng TUPAD from the profiling, to validation of beneficiaries, and up to the payment of wage. But we also have this second mode of implementation, which is the co-partnership. Pwede Okay. po nating i-download yung ating budget sa mga respective LGUs and sila po yung partner natin sa pag-implement po ng program. So, nag-issue po tayo ng check doon sa LGU na yun and subject po yun for liquidation. So, ayun nga, siguro ma'am, yun po yung mga cases na nakalagay yung mga mukha ng ating mga politicians, no? But it is just a partnership and convergence with them po sa LGU since sila po kasi yung on the ground and mas alam po nila yung takbo po ng ating mga beneficiaries doon. And of course, sila po yung nakakilala sa ating mga constituents sa specific na lugar na yon. Oh. Sir, halimbawa ang isang barangay, may specific project sila. Pwede ba silang mag-request ng funds under sa TUPAD at saan ito idadaan? Sila pwedeng lumapit? Barangay mismo, ma'am, no? Yung Yes, sir. apply. Pwede po, ma'am, kasi we also download po yung, may mga cases din po tayo, nag-download tayo sa specific barangay. Mag-fund request lang po tayo. May process naman po tayo noon, no? So, mag-submit lang po sila ng project proposal, yung work program po nila, kung anong gusto nilang gagawin na project. And of course, yung list of beneficiaries subject for validation ng DOLE. So, pag approve po yun, and pag okay po yung project, pwede po natin yun sila mapondohan. But nire-request po natin yun sa central office para bago po natin ma-download yung pera sa kanila. Yung isang halimbawa, sir, prospect ka ng gusto magtrabaho, nais mo mag-avail nitong TUPAD program. Any time of the day, sa year, pwede bang mag-apply ng TUPAD? Opo, ma'am, pwede po. Pwede po tayo mag-apply sa PESO or Public Employment Service Offices. Pwede din po sa mga DOLE field offices or sa regional offices. Pino-forward din namin yon. But it is noted lang po na yung beneficiary should avail TUPAD once a year lang po. Okay. Except of course pag may mga emergency cases such as yung mga calamities and armed conflicts. So ayun po, ma'am, pwede po anytime of the year mag-apply provided na hindi na po siya nakapag-apply previously sa TUPAD. Yearly po yung niya, ma'am, bale parang renewal ba yung tawag niya. So once a year lang po sila pwede maging beneficiary ng TUPAD. Sir, aside from emergency work, kaakibat nitong TUPAD program, meron pa bang pwedeng ma-avail ang ating mga beneficiaries? Sa TUPAD. Oo. Opo, ma'am. Ayun nga po, since TUPAD is a package assistance program, Okay. aside sa wage na marireceive po ng ating mga beneficiaries, in-enroll natin sila sa microinsurance. Partner po natin doon sa pagbibigay ng insurance sa ating mga beneficiary is GSIS through sa kanilang group personal accident insurance. Okay. So nagbabayad po si DOLE doon para po of course protektahan din natin yung ating mga employees, TUPAD employees, no? So TUPAD workers rather. And then covered po sila while they're at work. Then one year coverage po 'yun siya. And aside from that, nagbibigay din po tayo ng TUPAD shirt sa kanila, which would serve as their uniform while kanilang pagtatrabaho. Sir, as of kasi December 2023, Opo. mga ilang beneficiary na po ng TUPAD ang natulungan ng Department of Labor and siguro can you cite siguro per province kung ilang beneficiary and magkano naman po ang na-download na financial assistance ng Department of Labor and Employment? Okay, so isa-isahin po natin. Yes, so, oo. for a total po, meron tayong 128,133
34 beneficiaries, no, including All na po over yung all the over region. region and BARM na po yan siya. Okay. Then for the wage lang po, amount ng wage is 587,547 pesos, 547,511 pesos. So for South Cotabato, ang share po ng South Cotabato doon is 10,282 beneficiaries. Okay. Approximately 49 million. Then for Sultan Kudarat Province naman po, 33,452 beneficiaries, approximately 160 million. Then General Santos City, 13,962, approximately 65 million po yung na-assist natin doon. Okay. For Sarangani Province naman po, 13,454, approximately 64 million. For Cotabato Province, 31,645, approximately 139 million. And last is sa BARM naman po, 25,339, approximately 107 million. Okay. Ang laki na ng palabas ng Department of Labor sa pamamagitan po ng ating Livelihood Emergency Employment Program. Emergency Employment Program. O TUPAD. The same lang ito sila, sir. Opo. Emergency Employment Program or TUPAD program po. Sir, for this year, for 2024, meron ba tayong mga projected na mga kung ilang beneficiaries yung target natin maabot and of course, kung magkano yung pwedeng ibababa ng Department of Labor? May mga ganun po ba? As of now po kasi ma'am, ongoing pa po yung deliberation ng budget namin per region, no? Okay. But we target po na sana mas mataas pa yung beneficiary na ma-assist natin this year. So, yung ano lang po natin doon is we should go with convergence with other agencies. So, as like the livelihood program, no, na meron pong guiding principles, TUPAD as well as meron po kasi kaming guiding principle na kasama ko po dyan na naggawa yung ating mga field office focal persons, no. So TUPAD stands for T, transparency. Okay. So this year we aim for a more transparent implementation of TUPAD. So kung may mga kailangan pa po tayong ma-address na issues and concerns. So, yung DOLE, Field Offices and Orders Regional Office is there lang po para makinig sa ating mga beneficiaries. And of course, utilization and disbursement rate of 100%. So we aim kung magkano man po yung budget na ibaba ng ating mga ng ating central office ay ma-implement po natin 100% para sa ating mga beneficiaries. Okay. Then of course, prioritization, partnership and convergence. So we aim, so this last year po kasi ma'am, meron po tayong implementation sa Bangsamoro communities outside BARM. So within the region po siya, South Cotabato yung pilot area po kasi natin. So we assisted yung mga Muslim brothers and sisters natin sa Tupi, Pulumulok, Banga, and Tantangan. So for this year, we aim for more convergence with other government agencies and other projects such as that po. And of course, accountability and lastly, disaster response. So this year, hindi man naman po natin hinihiling So pag may mangyari na naman na calamity, we assure or we prospect that TUPAD or the DOLE is there to assist po sa ating mga beneficiary through the implementation of TUPAD program. So, hindi naman natin ini-expect itong mga calamities. Pero every time talaga na after calamities, merong pondong ibababa ang Department of Labor. Yes, ma'am. Subject for request kasi natin yon. So, buti naman, no, nabababaan din kami ng budget since yun din naman po ang ang hiling po namin sa central office na ma-assist kami pag may mga ganun. And abrupt naman po yung kanilang response, ma'am. Like last year, nababaan naman po kami agad ng pondo and naka-assist po tayo doon sa Jensan and Sarangani areas. Then konti po dito sa South Cot areas. Sir, paano naman yung mode of payment na para sa ating sahod ng mga TUPAD beneficiaries po natin? Ayun, mode of payment. Meron po tayo, ma'am, through money remittance service provider. RD Poncha po yung partner natin doon, or through M. Luwilier Financial Services Incorporated. So, binibigyan or nirelease po natin yung KPTN or RDCN sa kanila. And pwede naman po through cash payout. We do din naman po sa mga, lalo na sa mga liblib na areas or unreachable areas na mahirap yung MRSP providers. Okay. So, pwede po yun. And ayun po, ma'am, yung mga mode of payment natin. Or yun, ma'am, through release of check for our co-partners. Pwede din po yun siya. Then, depende na po kasi yun sa LG or sa co-partner namin kung they'll do
money remittance service providers also, availment of such services, or pwede po sila mag-cash payout, but also with our presence din po. Sir, meron ba tayong monitoring scheme? In case na baka may mga duplication ng mga beneficiaries, namomonitor po ba ito ng Department of Labor and Employment? Yes, ma'am, ongoing po yung ating pag-ayos ng system, no. So last year, no, di po talaga naiwasan na meron po talagang nag-duplicate na beneficiary, but this year we aimed also with the partnership of our central office also and the regional offices na mas mapaigting pa yung system natin. Meron kasi tinatawag na TUPAD Information Management System. Okay. So pag mag-encode po tayo doon ng pangalan ng beneficiary, pag may duplicate po, nagpa-prompt po yun siya. Okay. Then mas yung security ng system ngayon is mas napaigting pa po ng central office. So basically this year maiiwasan na po natin yung duplication of beneficiaries and mas ma-implement natin yung nasa guidelines natin, Yes, no, na hopefully sir, once a year lang po pwede makabilang para magiging fair beneficiaries. naman po tayo sa Opo. lahat. Yun naman po yung talagang goal natin, no. Oo. Sir, in case na may mga reklamo, etong ating mga tupad beneficiaries, saan sila pwedeng dumulog po? Pwede po, ma'am, sa syempre yung mas nearest sa kanila, no, yung peso nila. Okay. Public Employment Service offices. Then if pwede din po sa ating mga field offices across the region, meron po kasi tayong area nun. And sa regional office, meron tayong binuo na DILIP validation team. Okay. So kasama na rin po doon yung kabuhayan and tupad program, ma'am. So pag may mga reklamo, in-actionan po natin yan, no. So mag-letter lang po tayo, or kung hindi naman po, meron po kasi tayong mga beneficiary, no, na mahirapan magsulat. Pwede naman po kahit vernacular language or Tagalog. Punta po sila sa office namin, sa field offices, para tulungan po para sulat yung kanilang concern. And inimbestigahan po yun ng ating validation team. And kung ano po yung mga nangyari and mga issues and concerns, and of course para ma-address po yun siya. Sir, bilang regional focal person ng tupad, any plans for 2024 or ways forward? Ayun, ma'am, siyempre we really aim po, no, as a regional focal person, yung ating commitment lang po doon is strong commitment sa service ng ating na naibigay sa atin. So of course, communication with the field office focal persons para maiwasan yung mga problema or issues and concerns. At the same time, sunod po tayo sa direksyon ng ating kalihim na sekretary, no, na tulungan yung mga nangailangan na sectors ng ating community. And lastly, of course, yung commitment natin, yung heart of service, andun po talaga yun siya. And yun, ma'am, this year we really aimed for partnership, convergence, and other programs and services, and we do away with the yung mga cleaning, mga basic cleaning services po, ma'am, na mga ginagawa. Again, thank you very much, Sir Kid Ernest Jones Reboyon, ang Regional Program Manager po ng Tupad Program ng Department of Labor and Employment. Sir, before we end, final words, baka may mga announcements pa kayo na nais iparating sa ating mga listeners and viewers. Of course, ma'am, no, Aida, thank you po sa inyo, sa Philippine Information Agency 12 for inviting us, no, na para ma-share po namin yung ating mga programs and services, lalong-lalo na po itong Tupad program. So this is our second time po sa akin, no, na makapag-share about the Tupad program. And of course, in behalf po sa aming kalihim na mahal na sekretary Bienvenido Ilaguesma, our Regional Director Joel M. Gonzalez, and our Assistant Regional Director Arlene Arbiston, and the rest of the men and women of the Department of Labor and Employment 12. Kami po sa DOLE ay patuloy po na magsiservisyo na. And anytime po, andito lang po kami to address any issues and concerns, or if you want to avail any services or programs other than Tupad, andito po kami, yung ating mga field offices, mga ating regional offices, regional office rather, and ating mga public employment service offices to assist ating mga beneficiary. Yung ating mga peso, sir, nasa munisipyo yan, Opo, ma'am, nasa munisipyo. Sa province. So, at least mas malapit sa kanila doon. Yes. Thank you very much, Sir Kid Ernest Jones Reboyon. Siya po yung Tupad Regional Project Manager. Sir, thank you very much. Thank you po, ma'am. Sa ngalan po ng aming Regional Head, Fryan E. Abquilan, at ng aking partner dito sa technical side na si Oliver Ross Rivera,
Isa na naman pong edisyon ng aming programang Performing and Informing at PIA 12 Infoline ang aming hatid sa inyo ngayong linggo. Marami pong salamat sa inyong pakikinig hanggang sa susunod na linggo po. Muli po ako po si Aida de la Cruz Agad. Magandang araw, Soc Sergeant.